Inspect ko muna sir ha, pakita ko lang. So binunod ko yung baterya, nakakabit kasi yung baterya. Tapos tanggalin natin to. Yun lang. Bakit mahaba? Mahaba yung screw na nakakabit. Dapat maiksi lang yan. Mali yan, may mali dyan. Hindi yan po pwede. Ito rin, mahaba din yung nakakabit oh. Durug-durug yung gilid nung ano nung yun oh. Hindi maayos yung pagkakabukas. Okay, inspect muna natin sir, tanggalin ko yung mga takip. Okay, so meron tayong short dito. Usually yan, related yan dito sa 3 volts regulator na to. Kaya lang, meron din tayong short dito. So, check natin. Related din naman yan dito. May connection yan dito sa ilalim. So, titignan natin kung na-apektuhan to. Okay, so tatanggalin natin, then check natin for shorts. Shorted pa din siya. So, dun sa kabilang line, sa 3 volts natin, wala nang short. Ito yung meron pa rin. Okay, so we know this is good kasi galing ito sa donor board natin na good parts. Okay, so hanapin natin. Inspect natin yung board kung saan nagmumula. No? So, usually, ito ay related din sa main PMIC sa likod. Pero check natin. Okay, kasi hindi naman always doon. So, check natin maigi muna. Inspect natin yung board kung saan may other problems. So sir, good morning. Pakita ko lang no. So okay na yung switch ninyo. So nakakabit yung 128 gig namin. Demo ko lang muna. So on natin siya. Ito ko lang yung glitching. Ayun, glitch na siya agad. So ang nakasetup dito is yung SD card namin with our own files. Close ko muna siya. So pakita ko dito sa eMMC. Sorry, sa console info. Yung data nyo nung nakaraan after natin kahapon, nung after natin ayusin, ito walang partition table na laman. So, buti, merong prod info dun sa SD card niyo. So, hindi muna natin ginamit yung SD card niyo kasi yun lang ang bukod tanging backup ng switch niyo. Yun nga lang, kagaya ng nabanggit ko, unfortunately, 12 gig yung ginawa nyong MOMMC kaya hindi natin siya directly mare-restore. Kasi nga, wala tayong mapapagkuha na ng backup eh. Okay? So, ang ginawa natin, from your 12 gig, nag-create tayo from scratch para maging 64 gig siya. Nag-resize tayo. Then, saka natin siya pinlashback sa inyong switch. So, okay na ang partition table. Okay na rin sa 464 gig. So, kompleto siya. Okay? Yan. So, reading ng eMMC. Yan. Full speed tayo. Hello po, sir. Bali, ito na yung switch nyo. Tapos na tayo mag-rebuild. Na flash ko na rin. So, ito, meron na tayong clean backup ng NAND ninyo. So, initialize lang natin. Na-setup lang natin hanggang sa start. So, na-restart ko lang switch no kasi nag-delete na tayo ng data. So, ito ay fresh clean NAND. Off natin siya. Tapos, tatry natin yung reboot to FW. Itong SD card na to ay ito yung SD card namin. Reboot to FW. Okay, so working yung switch. Okay. So, okay na po ito. Then, nagcha-charge din naman yung switch nyo. So, okay na po ito. Ito sir, pakita ko lang no. So, ayan.
0.20 kasi almost full charge ka na. So on ko lang without the SD card. So nandito na tayo sa no SD screen. Then bypass mode chip tayo, volume up and down. So Nintendo logo. So okay na po itong switch. Kung gusto niyo po nang makuha yung backup ng Ronan pin nyo, meron po tayo. Okay. Okay po yung charging niya. Ayan po, 0.43. Back to back din. So okay lahat ng function. Okay din ng wifi. Yan. Okay, so ito naman po yung SD card niyo. So kinabit ko siya. Launch natin yung CFW MMMC. Napansin ko lang medyo mabagal talaga tong SD card na to. Hindi ko sure kung original yung SD card niyo kasi made in Malaysia yata. Usually kasi kapag genuine na SanDisk, made in China nakasulat. Yan, dapat nag-boot na yan. Medyo matagal talaga siya. So, suggest ko palitan niyo po yung SD card niyo kasi baka mag-cause po ng sira sa switch. Yan, sobrang tagal niya. So, off ko lang ulit. Yan, balik tayo sa Hekate. And, reboot OFW. Okay, sir.